John Riel Cuadros Casimero! Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Alam naman siguro ng lahat ang rason kung bakit pumirma nga dito si John Riel Casimero ng contract sa Japanese promoter na ito dahil sa pangako nito na matutuloy na ang mega fight kontra Naoya Inoue, aka The Monster. Ngunit bad news para sa Team Casimero at buong Pinoy boxing fans community, na mukhang malabo na nga mangyari ang pinanggako niya kay Cuadro Alas na mega fight kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon sa latest interview ng Japanese promoter ay prangkahan niyang sinabi na hindi na niya magagawa ang bakbakan sa pagitan ni Cuadro Alas John Riel Casimero kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Dagdag pa ng Japanese promoter na hindi na niya kaya itong ikasa. Atin po maalala o kung inyong maaalala na ayon kay Naoya Inoue pagkatapos ng laban niya kontra Marlon Tapalis ay mananatili pa rin siya sa Super Bantamweight Division upang ubusin ang mabibigat na pangalan sa naturang division na sina John Riel Casimero at Luis Nery. Ngunit pagkatapos ng naging laban ni John Riel Casimero kontra Uguni ay tila napag-isip-isip ni Naoya Inoue na hindi pala malakas si John Riel Casimero at walang excitement kung lalabanan niya itong si Cuadro Alas John Riel Casimero dahil 1 round lang para sa kanya si John Riel Casimero at sinisigurado niya na hindi aabot ng 4 na round itong tinaguri ang angas ng Pinas John Riel Casimero. Kaya nawala na siya ng interest kalabanin ito. Kaya kapag mananalo siya ngayon sa laban niya kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapalis sa December 26, taong kasalukuyan, ay si Luis Nery na agad ang direktahin nilang kakalabanin, na magaganap sa susunod na taon buwan ng Mayo or Hunyo. Ganun pa man ay may mga haka-haka at paniniwala ang mga Pinoy boxing fanatics, na huwag mawalan ng pag-asa, dahil kung talagang nakatadhana si Naoya Inoue at John Riel Casimero na maglaban ay mangyayari at mangyayari din yan. Dahil hindi lang kasi ang mga Japanese fans, at Pinoy fans, ang nakasaksi na hindi karapat dapat pa sa ngayon maging kalaban si Naoya Inoue, dahil sa pinakita niyang laban kontra Uguni. Dahil ang mga malalaking negosyante ay naghahanap ng kakaiba at dapat makitaan nila ng kakaiba para kumita, ganun pa man sa pinakita ni John Riel Casimero sa laban kontra Uguni ay walang nakikitang excitement ang mga malalaking negosyante at mga big-time promoter. Kaya ayon sa ibang netizen ay dapat sa susunod na mga laban ni John Riel Casimero ay mapuli, knockout niya agad ang kalaban, para magka-interest ang big-time promoter at mga malalaking negosyante na mamuhunan sa laban John Riel Casimero at Naoya Inoue sa mga susunod na taon. Ayon kasi sa kampo ni Naoya Inoue at mga Japanese fans, ay tila hindi pa sa ngayon deserving si John Riel Casimero para labanan itong pinagmamalaki nila na halimaw ng kanilang bansa. Kaya dapat ipakita ni John Riel Casimero sa mga big-time promoter at mga negosyante na deserving siya makalaban ni Naoya Inoue, para sila na mismo ang kakasan ng naturang laban. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Gagawin ni Marlon Tapalis ang lahat ng kanyang magagawa para mapatombo itong si Naoya Inoue sa laban nitong darating na December 26, taong kasalukuyan. Sobrang pressure man sa kampo ni Marlon Tapalis, na patumbahin itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, pilit pa rin niyang ginagawa ang lahat lalo na sa kanyang mga training at mga estilo na kanyang gagawin kontra Inoue, dahil alam naman natin na kilala itong si Naoya Inoue na may pinakamalakas na body puncher at mga estilong kakaiba, kaya hanggang sa ngayon ay wala pa ring nakakatalo sa kanya. Ang kailangan gawin ni Marlon Tapalis upang matalo itong si Naoya Inoue ay kailangan niya itong bigyan ng solid na suntok at malupit na knockout itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Dahil kapag ang laban Marlon Tapalis kontra Naoya Inoue ay umabot sa decision ay panigurado na panalo na itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya kailangan ni Marlon Tapalis ng mercy shot para mapatombo itong The Monster. Sikat man itong si Naoya Inoue ay walang takot itong si Marlon Tapalis na mag-hype ng kanilang laban, para mas kumita pa ito. Ayon kay Tapalis ay gagawin niya itong critical si Naoya Inoue pagkatapos ng kanilang tagisan ng lakas ngayong December 26, 2023. Ayon din mismo kay Inoue ay gagawin niya din critical itong si Marlon Tapalis pagkatapos ng kanilang laban. Dahil todo ensayo itong si Naoya Inoue para mapatulog niya agad itong si Marlon Tapalis. Dahil ayon kay Naoya Inoue ay nangako siyang na-knockout niya ito si Marlon Tapalis, ayon din naman at hindi papatalo itong si Marlon Tapalis ay gagawin niya din ang lahat para mapatulog ng maaga at ma-knockout itong halimaw ng Japan.
Ano sa palagay nyo guys, kakayanin kaya ni Marlon Tapalis, patumbahin itong si Naoya Inoue, o paglalaroan lang siya ni Naoya Inoue sa ibabaw ng boxing ring? Just comment down below. Thank you for watching, salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV saying, peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.